Chairman, Listen to can me we first. go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he total, ayan yung There's a 23B, oh, ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yeah. staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Ngayon- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. Pag si Senator Lacson, yung meetings, etc. Hindi ko alam yung ibang senador. Ako, na-late ako 10 minutes so nag-apologize ako sa inyo. But ang sinasabi ko nga, sir, 2023 nyo, pinirmahan to, negotiated to. Okay, anong date po ngayon? Kailan yung una yung variation order sa phase 2? Meron pa rin pong Hindi, yung una po, variation order 1. wala pa pong approval. Kaya nga, kailan nyo pinopose yan? August. How many months, ma'am, after the signed negotiated? Sa period na yon, hindi nyo naayos para pag-negotiate nyo, hindi na tayo magba-variation order. Yun, kaya nga po inumpisahan ko yung kwento kasi nakagawa. Sige, sir, submit mo na lang, but eto lang ang punto ko. Ang punto ko, di wag niyo ako mamadaliin sa 10 billion kasi hindi ako ganyan magtrabaho. Ayokong i-negotiate to o i-bid and then every 6 months may variation order. To be fair, kaya may variation order sa mga nanonood at kaya nga may negotiated, precisely nga hindi mo naman nakukwenta talaga lahat and everything. Pero yung iba napapasok, so katulad ngayon, di ba? Pwede bang i-approve ko yung fit out ng lahat ng iba na hindi pa natin nakakausap yung 2,000 empleyado ng Senado? No. So sabi nyo, sir, sana aprubahan nyo na. Paano ko aprubahan? Hindi pa natin natatanong sila. Di ba? O sinong tutulong sa akin sa project management? Kayo ang technical eh. Bakit ko kailangan ng 70 na consultants kung nagbabayad naman ako ng 0.5% sa project manager? Wala pa ako nakikita sa private. Pagpunta kong DFA, pag naging speaker ako, nung naging mayor yung asawa ko, simple lang sabi namin, kung gaano ka-efficient yung private sector, ganun dapat ang standard natin. Hindi pwedeng sabihin, pag private kaya yan, pag public hindi kaya. Bad example yun. Di ba? So kasi, Sexadine, one thing we have to talk to with our secretary, kaya ba ng DPWH mag-PMO? Kasi I'm sure may papayag mag-PMO for 0.5% sa private sector. May papayag. Na sila, may pangalan pa sila eh. Ang problema, alam mo, sa gobyerno versus public, sa private kasi, pag alam mo, kumuha ko ng project manager, pumalpak, wala na silang negosyo. Pack up na sila. Tayo, magre-retire lang. Susunod na DPWH, susunod na senador. So, yun ang problema sa gobyerno. Diba? Na para tayong natural monopoly. Pero hindi tayo pwedeng ganun. Senate of the Philippine Building itong ginagawa natin eh. Di ba? So, dahil lumalalim ang gabi at yung iba ay pwede mong pag-usapan, can I put up the 10 billion? Sir Sadena, sorry po. Dito sa page na sinabi niyong Micah, okay, pakilagay, can you play muna yung interview ni Sec Sadena sa Channel 7? Thank you. PFA. Can we play yung lang para lang ito harapan matanong natin si Sec kung ito pa ba yung testimony niya. Yeah. Thank you sa GMA7 sa footage. Gagamitin ko lang just to ask a question kay Sec Sadain. No? May sound ba? Under review. All in all, ang kailan lang may pondo. Dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team, no, with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So this is something as 23 billion pesos.
So sir, can I ask lang, kayo po yun, hindi deepfake yun, ha? Kayo po yun. All in all, Yeah, okay na. Thank you. So, are you changing your testimony or are you standing by that na 5.7 yung pondo? Mr. Chair, yung 8.6 saka 2.3, that makes the 11.1 billion for the combined phase 1 and phase 2. Yung 5.7, I was given the figure na yan ang initial estimate for the fit out, no? But eventually, meron pa pala siyang pumapasok na parang to complete. No, can you go to the MICA? Yung slide nyo mismo ng DPWH ng MICA. You have a slide of the letter of assistant. Kasi sir, dito sa mismong sulat ni Assistant Secretary Molano kay Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, copy furnish po kayo eh. Ang nakalagay dito, kung ibibid, 8.5 billion. Kung hindi ibibid, 7.359 billion. Sa TV, 5.7. Pero like anything else, konteksto. Ang konteksto, sinabi ni Senate President Escudero dito sa flag ceremony, OA naman ton 23 billion. Nagsalita si Senator Nancy, saan galing yung figures? Nagsalita ka, hindi abot ng 23 billion. Eh sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. Ayan po yung sulat. Ayan po, may pirma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang propose nyo sa amin pag bidding 8.5, pag negotiated 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. Oh. So I think you an apology naman to the Senate. Kasi parang pinalabas nyo sa TV, sa ere namin binunot ni Senator Escudero yung pondo, tama pala kami. Pero sa TV at sa publiko, parang sinangayunan nyo si Senator Nancy na binunot. Kagabi, nag-press con si Senator Nancy, kung hindi ako nagkakamali, inamin niya na tama pala kasi BCE. Kasi 2 linggo umiikot siya sa lahat ng radyo ang sinasabi, saan nang galing ang pondo. Hindi naman po ako marunong mag-imbento nito. Kung ano lang yung sinabit sa akin. I mean, I know you, Sec, ha? So I know you to be a man of honor. So I'm not saying sinadya mo. I'm just saying, like Secretary Bunoan, medyo tignan naman niya yung receiving niya, ba't hindi niya pinorward sa relevant offices. Sa inyo din, medyo pagalitan mo naman yung mga taong nagbibigay sa iyo ng amount. Kasi hindi biro-biro to. Di ba? Yung nasa national news ka na parang yung Senate President at Chairman ng accounts, nag-iimbento kami ng numero. Tapos sinasabi ng former Chairman ng accounts, saan galing yung numero? Biglang sasabihin ng DPWH, sir, hindi aabot. Kasi 5.7 lang. Hindi po, sir. Mismong galing po to sa inyong opisina po. Can you clarify that? I stand corrected, Mr. Chair, and we seek apology for that figure. Not to me. It's more to the institution and it's not for anything else but for simply giving the wrong facts, di ba? Can you put on this slide yung sa 10 billion? Yes. 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 So, sir, you don't, medyo technical at mahaba to, pero pwede bang himayin nyo para sa amin dahil project manager? Ano ang hindi pa kasama sa fit out nung basement to 6? At ano yung nasa phase 3 na fit out ng 7 to 11? But before that, a simple general question. Hindi ba yung 7 to 11, tenants lang kami at walang fit out yun? Hindi ba yun yung original concept ng AECOM at ni Senator Lacson? Yeah, Ma'am Lanchon, if you know, anyone who ano. Ang pagkaintindi ko, yung original concept, yung permanente sa Senado, i-fit out na yun kasi alam nyo yung gusto nila eh. But ang 7th floor, nagne-negotiate sa House of Representatives na ilipat dito yung CA. Ang CA may sariling pondo, sila mag-fit out noon. Tapos ang mga senador, session hall na sa 6th floor naman, so meron yon. Pero ang 8th floor pataas, kanya-kanyang opisina, kami mag-fit out ng mga opisina namin. Hindi kasama sa kontrata. Tama ba ako doon, mali? Yun yung original concept. Ma'am Lanchon, tama ba yun? Yun ba yung original concept? Hindi. I-clarify lang namin, sir. Bali po, yung pong mga sinasabi niyo, sir, nag-come up po yan during design coordination meetings na po. Kasi meron po sa phase 1 na gagawin na basic architectural works. Yes. So meron po basically masonry works, may CHB po tayo doon, may partition po tayo. Pero core and shell. Core and shell Hindi fit po. out yun. Oh, and ibig po sabihin, may layout po siya doon. May basic architectural Yeah, works. so that's why I use the word tenant, di ba? So kung pupunta ako sa BGC ngayon, tapos rerenta ako ng opisina, may hallway yon, merong labas ng elevator, etc. Pero kung sasabihin ko kailangan ko ng 500 square, papakitaan nila ako ng 500 square na vacant, ako na
maglalagay kung 10 cubicle. Kung kailangan kong 350 square, papakitaan nila ako ng 350 square. Ako na bahala kung carpet yon, kung yun yung fit out di ba? So ang tinatanong ko, hindi ba totoo na nung si Senator Lacson pa ang chairman at nung una to sa AECOM, tenant lang ang CA at mga senador. So wala talagang budget yan for fit out. So am I correct? Yeah, ma'am sa mic lang para malinaw. Considering po yung contract ng phase 1, wala po doon yung fit out. No, I'm So, talking about the concept. Concept ng AECOM, concept nung I mean, kaya kayo project manager from the start eh. Paano nyo bibigyan kami ng BOQ? Paano nyo kami i-advisean kung hindi nyo alam kung anong gusto ng kliyente at hindi? sir, sa concept, Sir Aguinaldo, Basic architectural lang ko talaga doon sa 7 pataas. from yung offices ng senator ko. Yung 7 kasi originally under the phase 1, meron pong design yun na iba yung mag-occupy. Okay. Ngayon po, ni-revise po na bare lang siya para i-occupy po ng CA, Mr. Chair. Okay. So, yun ma'am ang sinasabi ko, kailangan malinaw tayo. Kasi nga, kung private ako, gumagawa akong building, yung project manager, tatanungin ako. So, kung sasabihin ko dun sa project manager ko, ma'am, may kumpanya ako eh. Gagamitin ko floor 1 to 6. Kaya kailangan niya i-fit out mo. Pero ma'am, yung 7 floor hanggang 11, parerentahan ko yan. So, nandun pa rin yung basic. Pero wala nga yung fit out, di ba? So it was only the time netong Congress na to, nung panahon ni Senator Nancy, na pumasok yung i-fit out na rin yung sa mga senador. Tama? Can you use the mic? So yung nakakaalam. Yes, Mr. Chair. Oh, yes. Do you know that, Ma'am Soledad? Yes po. Oh, yes. Okay. So based on that, kaya nagkaroon ng additional pondo. Di ba? Yes. So the additional pondo is not only because of the escalation and everything, it's because nagbabago kami ngayon from a tenant, we want now to fit it out. Di ba? Okay. So, nasa screen natin ngayon yung additional 10B. Hindi ko muna kayo tatanungin dito sa 875 million for security, 577 for broadcast, 766 for IT, safety and building management 294, furniture fixtures 381, and management consulting 75 kasi hindi naman sa inyo nang galing yung amount na yan, hindi ba? Hindi po. Tama, Sir Aguinaldo? Hindi sa inyo galing yan, di ba? Yes, Mr. Chair. Oh. Hindi sa amin galing. Assistant Secretary Mulano, hindi sa inyo galing yan, di ba? Okay. Pero, yung ibabaw na 7.3 billion, sa inyo galing yan. Yes po. Sa DP galing yan. Yes po. Yes, okay. So, diyan ko kayo tatanungin. Anong covered nito? Kung a-approvehan namin to, anong covered nito? Pag assuming hindi ko to inabot, sinuohan natin to, tapos na yung buong building or meron pang phase 4? Ma'am, ilinawin ko bakit ko tinatanong ha. Kasi nga ayokong approvean natin whatever and then meron pa palang phase 4, may phase 5 pa. So for example, ma'am, I'll be very specific. 663 million landscaping. Halaman na ng 2 syudad yan. Lahat na ng EDSA, lahat na ng C5, malalagyan na ng halaman. Ang alam ko dun sa, di ba ang landscaping ASEC Mulano, may hardscape and softscape yan, di ba? Di ba ang hardscape mo kasama na sa core and shell? Kasama na, di ba? So ito ba lahat, softscape to lahat? Your Honor, may Yes. softscapes pa rin po siya, sir. No, softscape yes. I'm asking, May hardscapes pa rin. ano ang hardscape niya? Since sir sa phase 2 natin, basement 1 lang yung included natin doon. Bale yung basement 3 and 2 ng yung trench grating, column guards and wheel guards natin sa may basement 2 and 3 ay naka-include na dun sa 600. So, ang question ko, ba't hindi nyo sinama sa shell and core yung hardscape? Hindi ba dapat pagkasama parati yun? Hardscape yun eh. Nandun sa design eh. So, let me answer another question. Di ba despite all the variations, hindi naman dumagdag yung floor area nyo? Di ba pareho pa rin? Oh, dumoble ang design cost, pero ang pinalitan nyo, panay loob naman eh. Pinalitan natin. Kasi we're in it together. SCT, kayo, kami mga senador. Di ba? Wala naman tayong dinagdag dito eh. Eto din, kung ano yung original, yung pa rin. Oh. So hindi kayo nasya-shock na 600 million for landscaping? Your Honor, yung sa question nyo po na hindi siya nadagdag sa core and shell, yung sa ano po natin, yung sa TOR po kasi natin dun sa phase 1, meron po tayo doon na attachment na construction exclusions. Bale po, yung sa hardscapes po and softscapes ay kasama dun sa construction exclusions. Kaya hindi po Okay, siya well, kasama. two things, no? Paulit-ulit kayo na sinasabi dun sa 8.1, tapos na yung core and shell. Babalikan ko kayo kanina, sinabi niyo yun eh, tapos na eh.
with variation order. Tapos ngayon sa phase 3, babalikan niyo ako na may excluded pala for the core and shell. Yun nga sinasabi ko, hindi tayo matatapos pag ganon. Sana from the start, sinabi niyo, sir, 8.1 yon naging 8.9, pero meron excluded. So can you give me a list ng excluded? Okay? Oh, pero tama ba ako na meron talagang hardscape sa core and shell? Parang may nakita ako, sa dami ng binigay niyong dokumento nung Lunes lang, pasensya na kayo, hindi ko nabasa lahat, pero parang may nadaanan ako. May hardscape na, di ba? If you don't have it now, it's okay. Pero project managers, may hardscape ba sa show and tell? Wala. Meron, di ba? O meron. So ma'am, paano mo alam pagka-excluded o hindi? Kung ano, per floor yung exclusion or what? There are people telling me, sabihin may anomalya. There are people telling me, sabihin ko walang anomalya. How can I answer them if I do not have the facts? So ulitin ko, I'm not saying may irregularity, I'm not saying may anomalya, hindi ko lang. I know standard yung answer nyo ni Sec Bunuan, Sec Sadain na wala. But now you're seeing the numbers for yourself. I've never seen 600 million landscaping for a building on a on a phase 3 na meron pang medyo na to. Ano yung sa Singapore na may garden sa loob ng garden by the base na to. Your Honor, explain lang po namin yung hardscape na include po sa phase 1. Waffle tiles lang po yun, sir. Yun po yung tiles na ini-install po sa mga rampa po natin. Ngayon, may mga construction exclusions po tayo sa TOR. Katulad po nitong 20 MMT granite finish and meron pong driveway natural stone, cobblestone. So may mga na-exclude pa po maliban. Ito lang gusto ko sanang maintindihan nyo at halos nagmamakaawa na ako na maintindihan natin to lahat. Pera ng gobyerno to. So nagtimula tayo sa 4.5 billion. Kahit sinong architect ang tanungin mo, shell and core, ratio niya dun sa fit out is more or less 45% yung shell and core. So more or less 55% yung fit out, di ba? I-50-50 mo na. So kung nag-umpisa ka sa 4.5 billion, kasama fit out, another 4.59, gawin mo ng 10 billion kasi 45, 55, 10 billion. Lagay mo na for whatever reason, another 20%, 12, nasa 23 na tayo. So yun ang point ko. Kung pera natin to at mahilig tayo sa halaman, no problem. Mahilig tayo sa cobblestone, no problem. Pero pera ng gobyerno to, we went from 4.5 billion core and shell, so that's more or less 10 billion sa kasama fit out. If we went to 12, 13, sige. Pero pumupunta na tayo sa 23 na hindi pa tayo tapos eh. 'Di ba? So sana maintindihan niyo na kailangan kong tignan at tanungin 'yan. 'Di ba? Na paano nangyari na hindi natin na-estimate? Tumaas ang presyo ng semento, tumaas presyo ng bakal, pero pumupunta pa rin ako once every few months sa halaman eh. Hindi ganyan kataas ang ng halaman. Wala nga bumibili ng halaman ngayon eh. Mga titos at titas, maraming plantitas na pwede magbenta sa pero hindi ganyan kalaki. Yun ang pinupunto ko doon, di ba? That's why that's why I said electrical, mechanical, that's another 1.5 billion. Architectural, another 3 billion. Di ba? Doble yan ng 2.35 na for floors 1 to 6. That's why nga I want to understand. So tinatanong ko kay SP kanina, sabi ko, SP, magkano pinakamalaking nakuha mo bilang senador para ayusin ang pisina mo? Sabi niya, ang naalala niya 100 ata o 200. Ako naalala ko kalahating milyon ata eh. Never kami nabigyan ng 5 or 10 million each, di ba? Kasi ayoko naman tipirin si Senator Padilla. Pero siguro kung sasabihin ko sa kanya, Sen, meron ka ng 5 million para ayusin opisina mo. 5 million times 24, that's 120 million versus the 3 billion or hindi ko alam sa 7 billion na yun kung magkano doon. Kasi hindi kasama dyan yung mga hallway eh. Kasama na yun sa core eh. Di ba? Pero yung mga wallpaper, etc. pwede. Di ba? So, para matapos tayo, ma'am, no? How can I review this na malaman? Kasi I'm not willing to pay to project managers. I'm willing to keep some of the consultants after they submit a report na kailangan ko sila. Di ba? Pero, how do I get to it na, ganun din, di ba? May nakita na ba kayo na IT na, magkano ang IT dyan? 2 billion, no? IT na ng isang buong syudad yan eh. Tinatanong ko kay Senator Padilla, broadcast system. Sabi ko, boss, magkano magbuo ng isang studio? 577 million kasama na isang building dyan eh. Oh. So, if yan talaga yung cost, itataya ko mukha ko sa taong bayan. Oh, wala tayong magagawa. Yan ang cost eh. Di kayo kaya mo ako bigyan ng broadcast system na 400 million, bigyan mo ako kung yan talaga cost. Pero kung hindi ba trabaho kong malaman muna kung yun bago ako pumirma? Di ba? Oh.
I think I covered what I want to cover and I made my point na, you know, the reason why I wanted a meeting like this, ayokong nakatago eh. 'Di ba? Yung SCT, minimit ko pa isa-isa lang. And believe ako dun sa ilan staff ni Senator Lacson na from the start, they stuck it out with this and I hope they stay to finish the building. Pero hindi ko pa sila minimit lahat ganyan kasi nga ayokong, pumayag na si Senator Cayetano, 766 million yung IT. Hindi naman ako expert dyan eh. 'Di ba? So halimbawa nakakuha ko, for one reason, may nakapanood to ngayon, nag-email sa akin. Senator Cayetano, titingnan ko, kaya ko yan, 200 million. Alam mo kung kanino ko ipapasa yun? Sa PMO. At PMO magsabi sa akin, I mean, not the IT, but the 7 billion. So ngayon, may nanonood dun ng fasad, yung tawag nyo is, tawag ko Latis, ang tawag nyo Sun Baffles. Diba? Kung may magbibigay ng 3 quote ko, ganyan, I will make the decision, but I expect the PMO to advise me. Hindi Hindi kung gusto ng Senado, tapos illegal. Oh. Sino ba makakasuhan? Hindi ako, kayo. Hindi ako pipirma kung illegal eh. Di ba? Oh, pero pag inapprove ko, legal, 1.6. Pero nalaman ng tao, uy, Senator Cayetano, konti lang pala diferensya, pwedeng 900,000. Hindi ako madidemanda. Pero sira yung pangalan ng tatay ko, sira pangalan ng ate ko, sira pangalan ko. Di ba? Kaya gusto ko siguraduhin. So, may I ask Senator Tuloy, sex sa dain. Can you have a heart-to-heart with the secretary? With the existing, you tell me what the solution is. Diba? Do we change all of these committees at kausap ko na mismo yung ASEC o USEC in charge ng construction at Do we get a private? Yung consultant ba namin 30, bigay na lang namin sa yung pera, kayo na mag-consultant. Diba? So, you tell me para magka-solusyon. Because gusto ko after, kung pwede nga itong huling hearing, bakit hindi? Kailangan dami pa talaga eh. So gusto ko sa huling hearing, ma-present natin sa publiko. Ito ang matatapos namin plano by X. Based sa plano, ito yung RDAED. Based sa RDAED, ito yung ROQ. Based sa ROQ, ito gagastusin namin. 5, 6B, whatever. Ang option sa procurement law, i-bid, ito advantage, disadvantage. Pwedeng i-negotiate, ito advantage, disadvantage. Ano ang gusto nyong gawin namin? Then I'll make the decision. Pero I'll make the decision not only sa legal, illegal. I'll make the decision based on dapat ba or pwede. Diba? So ang pinag-aawayan kasi natin ngayon, nagsha-shopping tayo pare-pareho. Gusto ko sa market. Nakakita ako ng pantalon, 3,000. Okay na sa akin yon. Pero meron kasing hinahatak ako sa Greenbelt. Boss, yung Louis Vuitton, wala ka pa niyan na pantalon. Kaya lang 80,000. Senador ka eh. Dapat yan ang suot mo. So hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, hindi ko style yon. Diba? O baka naman meron sa gitna. Baka naman merong branded ng konti, hindi 3,000, hindi din 80, 6,000, mas matibay pa, may guarantee pa. Di ganun ang gamitin natin, di ba? And 24 kami, hindi ako magdedesisyon nito. Ako magpupush. Sasabihin ko sa kanila. Di ba? Oh. So, bibigyan ko kayong example na hindi nag-usap-usap ha. May picture ba kayo balik nyo dun sa, I'll give you the floor to end, but ako I'll end here, no? Kanina dun sa picture na binigay nyo, may session hall dun dun sa video. Yeah. Go ahead. Can I show the video? Then I'll give you all the... Or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may. Yes, please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. Can I just ask you, Sex Dain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayawa for phase 1 is 8.9. Okay, and then The- 8.9 po yun, di ba? So 8.9. That's for the And then sa... Para lang tayo klaro ha, 8.9 including variation orders. If you exclude the variation But orders, the question, Mr. Chairman, is the PC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budget No, but cost the awarded kasi is 8.
8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is Is 8.9. 8.9. No, So, that was, talking no, no, about- you're talking about the ABC. Ang nanalo was 8.06. So the 8.9 is the budgetary costs estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? Yan for the budgetary cost estimate, the ABC is 8.5 and the Yun award po. Tapos, gumagano yung budgetary cost for the fit out? Estimate, budgetary cost estimate. ilan? So it's 2.5. And for the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Ayun po, di meron ba kayong calculator? Pwede mo paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So, I think yung Saksadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because, wala Sorry, naman, wala ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land No, cost? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, No, no. what we're Let's- talking about building. Yeah, Hindi please, yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which mismong yung dokumento Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH, Ito documentation nila, 21.7. is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, Ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT ng mga staff mo. Madam, So what's the issue? Actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the nyo dun issue? Sa phase 3, sa records niyo ba, it's 10 billion? Records, Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's Mr. the problem? Chairman, No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Sir Yan, Chairman, po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Uusapan natin ngayon yung Yung to- side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sexadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. To apologize for the 23 No, billion. you're When, mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... And, no, listen to Can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ako- Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he 23B. total, ayan yung There's a 23B, oh, ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yeah. staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the Proper issue? context. Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Well- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At that. yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project.
yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. It's not, So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Neely na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano to. ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo po kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, ito binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan nakita namin. this is just an Hindi mo estimate. estimate yan na Estimate pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo, na 1 taon na nasa mesa mo. So, Hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, ma-award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay March 20 and Of course, 2023 sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Hinihimay Nandito namin tayo isa-isa, para ma-review Mr. namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman, So kung gusto nyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. because, Mr. Chairman, hindi pa ito naka-quantify ng DPWH Nasa Hindi proseso pa. quantify. Sila nag-submit nito Hindi pa Paano walang quantity? Sinabi na nga sa'yo. It's an Na kapag estimate. ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. In-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between a budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So- di ba? Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi doon sa memo sa'yo nakalagay, in-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Ay, nandyan. of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may may explanation din yan, Yes, Mr. which is Chairman. my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7 Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi sa- matatapos 15 buwan yung hindi phase 3 siya sa mesa mo, wala kang ginawa? Ikaw Meron, na nagsabi ngayon, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. may ginagawa tayo, Mr. Chairman. ano nga ginawa mo? 15 buwan De, unang-una, Hanap ko- Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Saan nila, Ayan ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na humusga. Ayan, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference, WTC package above project
7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. O yan, based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Teka, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-ano mo, i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, nire-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na Kanina yan. ka pa galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Di bigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Tapos hindi mo Oh. sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman Bahagi po. refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala pinala akong yung issue. invento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Ano naman Taguig? ako magbibigay ng Ano- question sa media? Ito, napakagaling. Mr. Chairman. Sampung-